Magandang gabi mga boss. Sa video na to ay may aayusin tayong mini pan. Firefly nga pala ang brand nito. Medyo matagal na dito sa amin. Maglilimang taon na. Medyo matagal na nga lang din na stock. Kita naman sa itsura niya, puro alikabok. Minodify ko na nga rin pala ito dati mga boss. Bali yung dalawang battery niya na 18650 sa labas nakalagay. Dati kasi akala ko hindi kasya sa loob yung dalawang battery. Pero kasya naman pala. Ang gagawin natin dito ngayon ay lalagay natin ng Type-C charging port. Dalawang 18650 na battery, 2900 mAh ang capacity bawat isa. Tapos TP4056 na charging module ang gagamitin natin. Okay, simulan na natin mga boss. Oo nga pala mga boss, hindi na tayo maglalagay ng BMS kasi yung TP4056 ay may overcharge at over-discharge protection na. Nilagyan ko nga din pala ito dati ng charger cord. Bali nakahinang siya sa loob kasi yung micro USB port niya medyo palyado na noon at ito ang naisip kong paraan para ma-charge pa din siya. Pero ang issue niya ngayon ay yung battery niya sira na. Gumagana pa naman yung pan pag nakasaksak sa charger. Pero pag hindi nakasaksak, hindi gumagana. Ibig sabihin, sira na yung battery. Ngayon, aayusin natin to. Re-restore natin. Gagawin pa natin dalawa yung battery para matagal malobat. Hindi na rin natin gagamitin yung micro USB charging port niya kasi palyado na nga yun dati pa. Papalitan na natin ng Type-C port. Inaayos ko na kasi yung mga mini pan namin dahil summer na. Magagamit namin to ngayong sobrang init ng panahon. Ayan mga boss, tanggalin lang natin lahat ng tornilyo. Sa mga hindi pa nga pala nakasubscribe, baka pwedeng subscribe naman at pa-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago akong upload. Sa mga nanonood pala ng mga video ko, maraming salamat po. Dito nga pala sa huling tornilyo na to, medyo nahirapan akong tanggalin. Bali, hindi ko na nga pala naipakita sa video kung paano ko siya natanggal. Pero pinahirapan ako ng busit na to. Ngayon mga boss, dito naman tayo sa ating battery. 18650 to mga boss na may capacity na 2900 mAh. Legit tong mga battery na to mga boss, hindi to fake. Ilalagay ko na lang sa description yung link ng mga materyales na gagamitin natin dito. Ipaparallel natin itong dalawang battery na to. Sa mga hindi nakakaalam, ang pagpaparallel ng battery ay pagkokonek-konektahin lahat ng positive at pagkokonek-konektahin din lahat ng negative. Bali ang mangyayari, yung capacity niya tataas pero yung voltage niya ganun pa din. Gagamit tayo ng nickel strip at spot welder sa pagpaparallel sa kanila. Panoorin nyo na lang mabuti yung video mga boss. Mga boss, eto na yung board ng ating pan. Umpisahan na natin mag-wiring sa ating charging module. Ipapakita ko yung diagram mga boss tapos screenshot nyo na lang. Bali, ang uunahin kong lagyan ng wire ay dito sa B+ ng ating charging module o TP4056. Kulay red na wire ang inilalagay ko. Sunod naman ay dito sa B-. Kulay black naman na wire ang gagamitin natin dito.
Tapos sa out ng TP4056, dito naman natin ihihinang yung wire ng battery sa board. Bali yan yun mga boss, yung kulay red at black. Red ay positive, black naman ay negative. Bali dyan dati sa wire na yan nakahinang yung battery. Ngayon ang gagawin natin, dadaan muna siya sa charging module. Ngayon naman, ihihinang na natin sa battery yung wire. Unahin muna natin yung negative o yung black na wire. Bali mga boss, ito yung nasa B- ng BMS ha, papunta sa negative terminal ng battery. Tapos isunod naman natin yung positive o yung kulay red na wire. Ito yung nasa B+ ng BMS, papunta naman to sa positive terminal ng battery. Ganun lang kadali mga boss. Ngayon mga boss, testingin na natin. Ikakabit ko lang muna sa board yung wire ng ating pan at LED. Ayan mga boss, gumagana na yung LED. Testingin naman natin ngayon yung pan. Ayan mga boss, gumagana na rin. Ayan mga boss, ang lakas ng hangin. May tatlong mode nga pala yung pan niya. Low, mid, at high. Ngayon mga boss, subukan naman natin i-charge. Pwede naman natin siyang i-charge na rekta dito sa charging port na to. Pero dahil nga sa maglalagay tayo ng panibagong Type-C charging port dito sa board, kaya doon na natin i-charge. Bali, ihihinang natin dito sa dalawang gilid yung Type-C charging port. Ayan mga boss yung picture sa bandang itaas ng screen nyo. Eto na mga boss, subukan na natin kung magcha-charge. Ayan, charging na mga boss. Red na ilaw, ibig sabihin charging. Kung di ako nagkakamali, blue ang ilaw kapag full charge na. Ngayon mga boss, i-assemble ko na ulit to, pero hindi ko na ipapakita sa video. Eto na mga boss, na i-assemble na natin. Testingin ulit natin yan. Ayan mga boss, umaandar na siya. O paano mga boss, kung umabot ka sa bahagi ng video na to at nagustuhan mo yung video natin, baka pwedeng pa-subscribe naman. Pakipindot mo na din yung bell button para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Kung mapapansin nyo mga boss, may ads na nga pala yung mga video natin. Na-monetize na kasi tayo. Nakompleto ko na yung requirements. At dahil yun sa inyo mga boss, kaya maraming salamat.